Hello, mga katander. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa mga nanonood, yung mga nilalaman ngayon ng mga social media, kaguluhan, awayan, at mga nakakatakot sitwasyon ng daigdig, mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, mapapolitika, pribado, at sa kapaligiran, puro lahat kaguluhan ang makikita mo. Payapa lang ang tao pagka nasa bahay na siya. Katulad yan, dito lang ako sa loob ng bahay. Nagpapagaling ako after ng operations ko. Bypass operation, almost 1 month na rin. Pero hindi pa pwedeng maghanap buhay o lumabas. Puro social media, napapanood mo, mabubuisit ka eh. Pakagulo. Pero ang totoo, kung iisipin lang na mabuti ng tao, ako bilang Pilipino, bilang tao, nararanasan ko at naiisip ko kung ano ang pinakaugat at dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan na nagsisimula. Hindi pera, kagaya sinasabi nila, pera daw ay ugat ng kaguluhan. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kasi kung pera ang ugat ng kaguluhan, bakit kailangan natin na masasaya naman pagka nagkakaroon ka ng pera? Ako, bigyan mo ako ng pera, masaya ako eh. Totoo, pag wala ng pera, saka nagkakaroon ng problema dahil magulo. Nandiyan yung away. Kunting kibot lang, away na, maiinit ang ulo kasi wala nga pera. Kung ano-anong mga nararamdaman mo dahil sa wala kang pera. Masakit yung kasukasuan mo, masakit yung mga kalamnan mo, hindi ka makakain, hindi ka makatulog dahil walang pera. So, hindi ang ugat ng kaguluhan, pera hindi. Ang pinakaugat ng kaguluhan na nangyayari, yung pagiging sakim. Pagiging sakim ng isang tao. Ugali ng tao, yung pagiging sakim. Totoo, ang tao, wala namang ipinanganak na sakim na agad eh. Natuto na lang ng kasakiman. Yan ay dahil din sa kademonyohan na ugali ng isang demonyo. Kaya nga yung demonyo, sabi nga, pag tayo nagsisimba, sumasamba tayo, tinuturuan tayo ng mga pastor, tinuturuan tayo ng tungkol sa Biblia. Yung demonyo, inalintulad yan sa isang hayop. Yung demonyo ay, nung una, ay siya ay itinulad sa isang dragon. Itinulad sa isang matandang ahas. Dati cherubim siya, pero siyempre nagpakasama. At naging mataas, maging mayabang. So, yun ang ugali ng isang demonyo, isang satanas. Tinulad yan sa isang ahas. Kasi yung mga hayop na yan, ang ugali ng mga yan, talagang napakasakim. Nakakita ka na ba ng ahas na kahit hindi na magkasya sa bunganga niya, pinipilit niya pa ring lunukin. Kahit na magkabali-bali yung buto niya sa buong katawan niya, ang importante, malunok niya lang yung isang napakalaking bagay na kahit hindi na magkasya sa bunganga niya. Ganun yung ahas. Yung leon naman, naghahanap lang yan ng Itinulad din yung demonyo sa isang leon. Naghahanap lang yan ng masisila niya. Yung mahihina, yung sinisila niya. Pero yung mga malalakas naman, hindi niya naman nilalapa. Ayaw pa niyan, di ba? Pagka nakikita mo yung mga hayop na yan, ayaw niya nang napapartihan. Gusto niya suluhin niyang lunukin din yung kung ano na pakinabang niya. So, ibig sabihin,
Yung kademonyohan, totoo sinasabi ng Biblia, inihagis yung leon sa lupa, yan na yan. Yung mga espiritu na yan na sumasanib na sa tao, yung kasakiman, makikita mo na. So, kaya kapagka ang isang isang usapan, hinaluan o samahan, hinaluan na ng kasakiman, makikita mo na kademonyohan na yan umiiral diyan, lumayo ka na diyan, umiiwas ka na diyan. Ganyan yung mahirap diyan. Kasi pagka kasakiman na, diyan na pumapasok yung iba't ibang krimen. Tingnan mo, yung bansa, ano ba umiiral sa bansa kaya nagkakagyera, kaya nagpapatayan sila. Hindi pera ang ugat, eh. Kasi nga ginagastos nga nila yung pera, pinambibili ng bomba para ipampuksa sa mga kalaban, eh, pera yun, eh. Ano ang nagiging pinag-aawayan? Yung kasakiman, yung kahambugan. Kasi gusto nung isa, siya ang hari, siya yung laging, bida at gusto niya malaki yung party niya. Kahit sa magkakapatid minsan may makikita ka diyan sa isang kapatid mo kahit kayo kadugo kayo, hindi lang magkababayan, hindi lang magkasama sa trabaho, hindi lang magkakaibigan, may lilitaw talagang sakim, oh. Yung kasakiman may makikita ka talaga sa pagkain lang, eh. Mag-aagawan na, eh, pagkain pa lang 'yun, Kaya ang pera, pagkain, kapangyarihan, kagamitan, o anuman, property, 'no? 'Pag umiral ang kasakiman, wala, talagang sira talaga ang, lahat ng plano. Kasi demonyo na ang umiiral do'n. Kaya, speaking of kademonyohan, 'no, kasi noon, yan ay yung makikita mo ngayon sa paligid mo, sa gobyerno, ano, kasakiman nandiyan. Makikita mo yung pagiging, magnanakaw sa gobyerno, yung mga korapsyon, lahat yan dahil sa kasakiman na talaga ng tao. Noon pa lang, hindi lang, ano, ang demonyo ay hindi lang pala sakim ang ugali niyan. Ang demonyo may ugali rin na pagka unang-unang ugali niya na makikita mo yung manluloko, yung mapanlinlang. Kaya makikita mo sa mga transactions, sa mga friend mo, pagka may friend ka na manloloko, nanlilinlang, sakim, asahan mo ang lumuluko o naghahari diyan sa taong 'yan ay may mga masasamang espiritu. Kasi ang tao naman hindi lang mayroon din siyang isang isang side, isang parte na may mabuti siyang kalooban, may mga ano. Pero pagka ikaw ay may mga gano'n ng pagka-ugali, wala na, puro kademonyohan na lang ang iiral, tinatalo na yung sarili mo. Konti na lang nagagawa mong kabutihan kasi tinatalo na ng, masasamang, espiritu na nandiyan sa'yo na kagagawan ng demonyo na naghahari sa'yo, natatalo na yung kabutihan paggagawa ng kaya makikita mo, may mga sa simula ang bait-bait, ang buti-buting tao, pero paglipas ng ilang panahon, nandun na, lumitaw na yung kasamaan. Yan ang ugali ng tao ngayon. Makikita mo. Kaya itong social media, itong napapanood natin lagi dito, mamimili ka na lang ng papanoorin mo dito, eh. Mamimili ka na lang. Pero minsan, parang ano din, may magandang content, may magandang sinasabi, yun na lang ang pinakikinggan mo, papanoorin mo. Pero minsan yung mapapanood mo diyan puro kasakiman, kaya naman nagsasabi ng ganito dahil may mga personal na interest, pero halos lahat kasakiman makikita mo sa social media. Kaya itong mundo nito hindi nabubuti, sinasabi niya, hindi nabubuti ito.
palubog ng palubog, palubog ng palubog sa ibang bansa. Tignan mo, puro giyera, puro labanan, puro paghahanda, puro lahat ay bantaan, banta rito, banta rito. Ngayon, ang magandang gawin mo na lang, siguro, gumawa ka na lang ng kung ano yung magagawa mong mabuti hangga't may panahon. Ako, second life ko na rin ang nangyari sa akin. Pero ang iniisip ko ngayon, paano ka na lang makagawa ng mabuti? Yung nalalabing buhay mo, hindi na lang sa paghanap ng pera mo igugol lahat. Okay, magkaroon ka ng pera, salapi. Magpayaman ka kung kaya mong magpayaman. Pero hindi yun ang pinaka top priority sa ngayon kundi paano ka gumawa ng mabuti, maglingkod ka sa Diyos mo, na kinikilala mo sa tingin mo, hanapin mo kung ano yung tamang paglilingkod na gusto ng Diyos. At yun ang pinaka-importante ngayon dahil sa panahon ngayon, wala kang makikita mabuti. Puro kasamaan ang makikita mo sa paligid mo. Ultimong bata Pag naaano mo yung bata at ubod ng yabang, mumurahin ka kaagad Lulukuhin ka pa. Isipin mo, kabatang-bata na naimpluwensyahan na ng kademonyohan. Makikita mo yung bata, yung kapwa niya bata, lulukuhin niya para makalamang siya sa pagkain lang, kakaunti, lalamangan niya yung kalaro niya Ganun nakatindi ang kahit bata ngayon na dapat ay walang buwang, nagkakabuwang na rin, natututo na rin ng bata pa lang, natututo na ng kasakiman, katakawan, at kasamaan. Dahil nga sa masamang espiritu, demonyo, na gumagala dito na sa buong mundo, paligid natin. Tingnan mo nangyayari sa atin sa gobyerno. Yang awayan ng Duterte, Marcos, lahat naman yan puro kasakiman lang ang umiiral dyan Gusto ng isa manatili sa tamang pwesto. Hanggang siya nasa pwesto, gusto niya palawigin yung pwesto. Gusto naman ng isa, gusto ganito, kami rin ang papalit sa pwesto para at least ma-secured namin yung seguridad namin. Kaya walang walang humpay na labanan, away, wala nang idudulot na mabuti. Wala nang kabutihan na iiral pa. Matatalo na ng kasamaan ang daigdig. Matatalo na yung kabutihan. Iilan-ilan na lang tayong mabuti sa mundong ito. Mag-aaway-away pa ba tayo? Di ba? Huwag na tayong mag-away-away dahil iilan na lang tayong natitirang mabuti. Magparami na lang tayo ng kakampi para maimpluwensya natin yung mga mabubuti. Gumawa kayo ng mabuti at sa kapwa nyo, sa sarili nyo, sa pamilya nyo. Yun na lang gawin natin. Kung sa alinmang paraan, sa pamamagitan nito, maipaparating mo yung gusto mong mangyari sa kapwa-tao mo. Malaking bagay na rin yun. Mahikayat mo sila sa tamang paglilingkod, sa tamang pag-uugali, at hindi man kayo magkakilala, at least may nakikita sila sa social media. Makakapulutan lang kaunting aral at idea. Thank you po. Maraming salamat po.